Mga kapuso, maging handa po sa maulang weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa bagyong Aghon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kasama ang Ticao Island, Burias Island at Quezon Province. Gayun din sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, kasama ang Camotes Islands, Bantayan Island at Bohol. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte. Paghandaan po malalakas na ulan at bugso ng hangin. Huling namataan ang sentro ng bagyong Aghon sa layong 135 kilometers northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung hindi magbago ang ganitong bilis at direksyon, posibleng maglandfall o tumama ang bagyo sa bahagi ng Eastern Samar o Dinagat Islands bukas ng umaga. Posibleng magkaroon pa yan ng ikalawang landfall sa southeastern portion ng Bicol, maaring sa Sorsogon, Albay o Catanduanes. Pagdating ng linggo, unti-unti na yang magre-recurve o magbabago ng direksyon palayo sa lupa. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa halos buong Visayas, Southern at Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo sa Caraga Region. May matitinding ulan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa pagsapit ng linggo. Mas marami ng pag-ulan sa Luzon, halos buong Luzon. Malalakas na ulan ang mararanasan kaya maging handa po sa pagbaha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, maulan bukas lalo sa hapon pero posibleng mas matitindi at malawakan ng ulan sa linggo. Ingat po, mga kapuso! Biyaheng Brunei at Singapore, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na linggo. Kabilang sa agenda, pagbibigay talumpati sa isang security forum at pakipag-usap sa mga lider ng Singapore. Narito ang aking pagtutok. Magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa isang mahalagang pagpupulong sa Singapore, ang Shangri-La Dialogue, isang taunang Defense and Security Forum kung saan tinatalakay ang mga importanteng issue pang seguridad sa mundo. Si Pangulong Marcos ang keynote speaker sa pagtitipon na dadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa, kabilang ang China. It will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and what we are advocating for. Makakapulong din ang Pangulo sina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong. Bago nito, magsasagawa ang Pangulo ng 2 araw na state visit sa Brunei Darussalam simula sa Martes. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa isang business forum kung saan naroon ang malalaking negosyante ng Brunei. This state visit is in line with the President's commitment to continue exploring avenues for economic growth and job opportunities for Filipinos, as the business forum is aimed to boost trade and investments into the country. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Pinayagang makalaya mula sa kustodiya ng Senado sina Picoy Santiago at Jonathan Morales na cited in contempt kaugnay ng PIDEA leaks hearing. Ayon po kay Senate President Cheese Escudero, hiniling ang pagpapalaya ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahil nakareses ang Senado. Itong Lunes lang, pinasight in contempt sina Santiago at Morales matapos nilang magkainitan ni Senador Jinggoy at Senador Bato. Lalong nangangamba ngayon ang ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa utos ng China na hulihin ang mga hindi Chinong papasok sa itinuturing nilang border ng dagat. Nakatutok si Oscar Oida. Nanginginig at mangiyak-ngiyak nang humarap sa public consultation ng Kamara ang mangingisda mula Masinloc, Zambales na si Noli de los Santos. Dati-rati, sagana raw silang nakapangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Pero naging imposible na raw ito simula nang magigpit ang mga nakabantay na Chino sa lugar. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil... Kaya tanong niya sa mga kinauukulan. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami? Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po. Ang sinasabi ko, sasaluubin ko po, diritsahan po ako.
Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Kwento pa ng ilang mangingisda, nawawater cannon din daw sila. Naranasan ding maagawan ng huli. Kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ay pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Lalo pa raw sila nabalot ng agam-agam na yung nagbabana ng order ang China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga papasok ng South China Sea simula June 15. Kaya po yun ang kinakatakutan ko po. Na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan. Proteksyon din ang apela ng grupong Bigis ng mangingisda na dumalo sa isang photo exhibit at video launch sa UP College of Law kanina. Panawagan nila, samahan sila ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapag nangingisda. Ipinakita pa ng mangingisdang si Eddie Edora ang mga bakas ng sugat sa kanyang mga binti at talampakan nang palakarin daw siya at kanyang mga kasama ng mga Chino sa mga koral. Dahil yung kuras na matatalas, kapag paglakad ko po ganun, bumabaon po hanggang dito. Kaya hinuhugot ko pong ganyan unti-unti. Panukala ng ilang kongresista, bigyan ng mas malalaking barko na mga gamit ang mga mangingisda. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mangisda na malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mangingisda na makikita natin na kung saan yung maraming isda. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mahigit 8,000 benepisyaryo ng agrarian reform ang inabutan ng titulo ng lupa sa Dipolog City at Coronadal City kanina. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 4,000 magsasaka ang nakinabang sa Soxargen at mahigit 4,000 naman sa Zamboanga Peninsula. Namahagi rin ng 15 milyong pisong halaga ng mga makinarya at gamit sa magsasaka o sa pagsasaka.